pumunta. Despite na umuulan, may bagyo, maraming salamat kasi binigyan pa rin natin ng pagkakataon ng Diyos na, alam mo yung purihin siya, pumunta dito. Ayun, so magandang umaga sa lahat. Handa na po ba tayong magpuri sa Diyos? Ngayong umaga, alalahanin po natin na ang Diyos ay laging nagbibigay ng higit pa sa ating mga hinihiling. Actually, higit pa sa ating mga kailangan. Kaya naman, buong puso tayong umawit at magpuri sa Kanya. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. At sabay-sabay po tayong umawit para sa Diyos na tapat at sobra-sobrang pagmamahal. Hallelujah, hallelujah. Nagbago
Lord, for calling us your own. Hallelujah. Your promise.
Amen po. And ang sabi po sa John 15:1-4, ayan. Sabi po sa John 15:1-4, sabay-sabay po tayo. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nabubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. And now, para po ihatid ang mensahe ngayong araw, may we call on our very own Reverend Levy Mendoza. Good morning. Batiin mo yung katabi mo ng isang masayang good morning. Yung masayang kapag binati mo, hindi aantukin. Masarap matulog, masarap matulog. Mahirap gumising. Kasi malamig, no? Maliban kung ikaw ay nabagsak ka ng puno ng kawayan, kagaya ng bahay namin. Mabuti na lang, medyo payat yung puno, yung kawayan na nalaglag sa aming bubong. So, masaya ako sa kawayan kasi pangharang sa hangin at saka nakakatulong sa tibay ng gilid. Kasi dead end yung bahay namin. At saka may lilim. Pero hindi ako masaya sa kawayan kasi araw-araw merong dahon. At pagdating ng bagyo, yung dapat pumuprotekta sa'yo, siyang nananakit sa'yo. Pero gayon pa man, salamat sa Panginoon, wala talagang bagay sa buhay na ito na perfect na makukuha mo na lahat ng gusto mo ibibigay. Lagi merong, lagi may presyo. Amen! Sabi mo sa katabi mo, may presyo ang lahat ng bagay. Kaya sa bawat desisyon natin, may presyo yan. No? Huwag yung isang side lang ang ating titingnan. So good morning. Ngayon ay ika-3 linggo ng ating buwan ng July. Buwan ng week ba ang July? Lord willing, next year, about health ang ating topic series pagdating ng July. Paalala nyo sa ating program team, nabi ni Pastor, next year. Okay, so praise God. Palakpakan natin ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Okay, pero nutrition din naman ito dahil ito ay tungkol sa pagpapalusog ng puno. So we are on our topic series, hitik. No, hitik. Everybody say hitik. So natatandaan nyo pa ba ang hitik? No? Yung katabi mo, mukha bang hitik? Mukha na bang hitik ngayon? Pastor, linawin mo kung anong klaseng hitik ang tinutukoy mo. So we are on our second topic about hitik. Maganda po ito, and I want everyone to listen because this is not for the sake of adding another attendance to your Sunday service. This is not for the sake of satisfying your conscience because you are in church today. Every message, I believe, is the Lord's message for us to help us grow in our spiritual walk. And us as a person, yan po ang, napapa-English tuloy ako, nakakita ko ng Amerikano. Tagalog na Tagalog pa naman ang sermon natin. Okay, so teen, ikaw na bahala. So, ito ay sa ating ikabubuti, para ito sa ating kapakanan. Kung tayo po ay seryosong Kristiyano, seryosong mananampalataya, pwede bang malakas na amen sa seryosong mananampalataya? Kung tayo ay seryosong nakikinig sa bawat mensahe na ating napapakinggan, imposible na hindi tayo mag-grow. Imposible na hindi tayo lalago. Amen! Lahat ng gustong lumago, taas ang kamay.
Magsabi ng malakas na amen. Hallelujah. Okay. Sabi mo sa katabi mo, let's grow together. Let's grow together. Okay. As I start, our message today is entitled, Tiis Muna. Okay, tiis muna. Sa mga mahilig sa passion, sa pagpapaganda, tiis ganda sila. Pero tiis muna tayo. Tiis muna. From the passage that we have read in John chapter 15. No? Before I start, I would like to tell you a little story about a person na mula pa lang sa murang edad ay namatay na yung kanyang tatay. Iniwan siya na tumulong sa kanyang ina na magpalaki sa magkakapatid. So bata pa lang, naputol na yung kanyang tatay, wala na yung tatay niya. At marami siyang beses na nakaranas ng kabiguan pagdating sa karir o sa pagtatrabaho. Marami siyang sinubukan. Nag-salesman, ng insurance, at marami pang iba. Dumating ang edad na 65, retirement years. Nagsimula siyang mag-retire at naggawa ng recipe ng isang chicken, ng manok, at ito ay kanyang sinubukang ibenta. Nagtayo siya ng isang maliit na pwesto sa gilid ng isang gas station at may dala-dala siyang recipe. Naglalakad-lakad siya at iniaalok yung kanyang recipe. Napakaraming mga restaurant ang tinanggihan ang kanyang recipe. Sino ba siya? Hindi naman siya kilala. Ayon sa record, if this is right, nasa mga 1,000. Napakatyaga, ano? Pero hindi siya sumuko. Kalaunan, may nagtiwala sa kanya. At doon nagsimula ang kanyang buhay. At senior years ng kanyang buhay, doon nagumpisa ang kanyang productivity. Doon siya naging productive. Ang tinutukoy ko ay si Colonel, what's the name? Colonel Harland Sanders, the founder of KFC. Sa kasalukuyan, 2024, wala pang datos ng 2025, hinahanap ko hindi lalampas o hindi bababa sa 400 KFC stores na meron sa Pilipinas. Pero sa buong mundo, hindi lalayo sa 30,000 sa 145 to 150 countries. Wow! At age 60 plus, doon siya namunga ng sagana. What an inspiration, ano? Na pupwede pala talaga ito na mangyari. Kaya, sabihin mo sa katabi mo, hindi pa pala huli ang lahat. Pwede pang mamunga. Lalo na, batang-bata pa yung katabi mo. Pero, tiis muna. Everybody say, tiis muna. Sabi mo sa katabi mo, tiis muna. Sabi ng mga army, no pain, no gain. Sabi ng Air Force, no guts, no glory. Sabi ng mga Marines, no retreat. Sabi ng mga Misses, no money. Sabi ng mga gwardiya, no ID. Sabi sa opisina, no coffee, no duty. So, tiis muna. Ano yung pagtitiis? Ito ay kakayahang magbata ng paghihirap, pagtatyaga, kahit masakit, kahit nakakainis, dahil may inaasahan kang mas mabuting kapalit. At kapag may pagtitiis, siyempre, sasanayin mo yung sarili mo dito. Hindi ka po pwedeng magtiis kapag hindi mo sinanay ang sarili mo sa pagtitiis. Ang pagtitiis is also called absence of comfort, which in one word is called discomfort. Uneasiness, hardship, pain. Anything that results to uneasiness or is disturbing to or interferes with comfort, kailangan mong magtiis. Taas ang kamay ng mga nakakaunawa ng pagtitiis. Taas ang kamay ng mga may pagtitiis noong araw.
Yung nagtitiis hanggang ngayon. At inaasahan magtitiis pa bukas. So, sa henerasyon natin ngayon, parang kung titingnan po natin, ito ang isang bagay na mahirap ituro ngayon. Kasi noong araw, yung mga public restroom, CR, basta may maihian ka lang at may mapaglagyan yung yung dumi ng katawan mo, okay na yon. Pero titingnan nyo ang mga restroom ngayon, naka-granite, aircon pa, yung iba may sopa pa, no? Parang pwede ka, parang bahay na aircon, CR pa lang yan. At ginawa yung estratehiya ng mga gasoline stations para maging mabenta yung gasolina nila, ginandahan nila yung kanilang aircon. Kanilang CR. CR pa lang ang pinag-uusapan natin yan. Ha? Kaya ang panahon ngayon ay panahon ng comfort. Everybody is searching for things that will give them comfort. Siyempre, sa buhay natin, pati sa bahay natin, at lalo na sa pananampalataya, kung pwede namang maging komportable tayo sa mga bagay-bagay, gusto natin yon. Amen. Gusto natin yon. Pero ang pagtitiis ay isang realidad na hindi natin maiiwasan. At dahil dito, dapat natin itong tanggapin at matutunan. Bilhan mo ang isang kabataan ng sapatos na kuwero na isinuot mo nung nag-aaral ka sa school, hindi nila isusuot yan. Sapagkat yung mga leather shoes noong araw ay parang kahoy sa tigas. Sino siya nakaranas na maglintos-lintos yung paa? No? Nagpaltos-paltos yung paa. Kasi ang tigas ng sapatos. Tuwang-tuwa ka, bago yung sapatos, bango. Isusuot mo, ang sakit, pero bago hindi na bale, bago to Bago maging komportable yung sapatos, luma na. Ngayon, comfy ang shoes. Unang suot mo pa lang, wow. Pag may konting discomfort, ayaw mo yan, di po ba? Kaya mahirap magturo ngayon ng bagay na ito. Pero young people, gusto kong mag-apela sa inyo, hindi natin maiiwasan ang buhay, pagtitiis, at ang pangangailangan ng pagtitiis sa buhay. Kung ayaw mo magtiis, magdusa ka pagdating ng araw. Pero kung mamahalin mo at gagawin mong kaibigan ito, pagpapalain ka, magiging mabunga ang iyong buhay. Amen. Pwede na tayo mag-pray. Nakuha na natin yung mensahe. No? Now, dito po sa John chapter 15 ay makikita natin yung conditions and price of fruitfulness. Hindi nagaganap ng basta-basta na lang ang fruitfulness. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung puno ng ubas. Hindi puno ng saging na iintayin mo na lang na mamunga. May mga mahalagang ginagampanan ito, gaya ng may-ari, ng tagapag-alaga at ang sanga. At yamang tayo ang sanga. At ang pagtutuunan natin ng pansin ay yung may kinalaman sa sanga. Maliwanag po ba last week na ikaw ay isang sanga? Amen? Isang sanga. Pag iyan ay itinuro mo sa bata na nag-uumpisa lang magsalita, sabi mo, sanga. Ano sasabihin niya? Okay. So, tinawag itong singi, langay, pungos, tigbas, putol, o yung parang pruning na ginagamit. At marahil, hindi ka man magsasaka, meron kang idea ng pruning. Amen. May idea ka ng pruning. Now, yung pruning na ito ay i-apply natin sa ating pangkasalukuyang buhay. Dalawang bagay ang ating bibigyang pansin pagdating sa pagtitiis. Una, yung may kinalaman sa pruning for the purpose of your growth, at yung ikalawa ay may kinalaman sa discipline for your good. The purpose of pruning is for your growth, and the purpose of discipline is for your good. Pareho itong nangangailangan ng pagtitiis, pero favorable ito. I mean, may bunga itong mabuti, may bunga itong maganda. Para sa kapakanan mo to. Pagdating sa dulo, masisiyahan ka. Babalikan mo yung nakaraan
at magpapasalamat ka ng may ngiti. Buti na lang natutunan kong magtiis. Lahat ng ready na magtiis, magsabi ng amen. Ayan, okay. Sige, sabi mo sa katabi mo, narinig kita ha, ready ka na magtiis. Baka sermon pa lang, di mo mapagtiisan. So, kailangan po natin ito sa pagkakaroon ng fruitful life. Hindi ka pwede maging hitik kapag walang pagtitiis. Umpisahan natin sa disiplina. Everybody say disiplina. Number 1, everybody read, upang, isa pa, ayan, okay. Sino sa inyo ang nakaabot pa ng Florante at Laura? Florante at Laura? Wala na. Tatatlo na kami. Isang Makata na Pilipino na sumulat ng aklat, Florante at Laura, ito ay napabilang sa klasifikasyon ng edukasyon sapagkat punong-puno ito ng aral. At isa sa madalas, marahil kahit papano naririnig nyo, ay yung sinasabi niya tungkol doon sa pagpapalaki ng anak. Hindi ba? Pagtiyagaan nyo ha, na ako ay tumula dito sapagkat kinopya ko yung bahagi noong sinulat niya. Ang sabi dito, pag-ibig anaki aking nakilala, dapat palakhin ang bata sa saya. O di dapat. At sa katuwa ay kapag namihasa, kung lumaki walang hihinting ginhawa. Sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpos, mamamayay sukat tibayan ang dibdib. Lumaki sa tuway walang pagtitiis, anong ilalaban sa dahas ng sakit? Naiintindihan nyo ba? Lalim. Ang taong magawi sa ligaya't aliw, mahina ang puso't lubhang maramdamin. Inaakala pa lamang ang hilahil na daratni, di na matutuhang bathin. Para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy malalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuway maniig. Munting kahirapay, mamalakhing dala, dibdib palibhasay, di gawing magbata. Ay bago sa mundo'y bawat kisap mata ng tao'y mayroong sukat ipagdusa. Ang laki sa layaw, karaniway hubad. Ayan, pastor, narinig ko na yan. Sa bait at munit sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Pakinggan nyo ito. Sa taguring bunso't likong pagmamahal, ang isinasama ng batay nunukal. Ang iba marahil sa kapabayaan ng magturong tamad na magulang. So sa huli, ang sinisisi niya yung magulang. Sapagkat yung bata ay pinalaki niya sa layaw. So sa Proverbs 29:17, biblical po yun eh. Discipline your children and they will give you peace. They will bring you the delights you desire. Do otherwise and you'll experience otherwise. May dalawang paraan ng pagmamahalang magulang. Una, yung magulang na mahalang anak, kaya ayaw pagalitan ng anak, ayaw pahirapan, ayaw paluin, ayaw sawayin, ayaw disiplinahin. Bakit? Mahal ko eh. Ayaw ko makita na nasasaktan ang kalooban ng aking anak. Pangalawang pagmamahal, dinidisiplina ang anak. Bakit? Kasi mahal niya ang anak niya. Ayaw niya na lumaki siya at maging kawawa pagdating ng araw. Anong klaseng pagpapalaki meron sa iyo? At anong klaseng magulang ka kung ikaw ang magulang? Noong bata ka pa, naranasan mo ba na sumama loob mo sa magulang mo kasi pinalo ka, sinaktan ka? O may ginawang sa iyong isang bagay, hinigpitan ka or what, di mo siya naiintindihan, pero nung lumaki ka, naintindihan mo, mabuti na lang, ganun ang magulang ko. At kaya yung mga matitinong mga anak ngayon na nagpapalaki sa kanila mga anak, hindi nila maiwasan sabihin yung mga magulang nila, nung araw, hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Kailangan alas 6 na sa bahay ka na. Ngayon alas 6, doon palang aalis. No? So, ganyan po ang kahalagahan ng turuan tayo kung paano magtiis sa pasimula. Now, bakit tayo dinidisiplina ng Diyos? Una, sapagkat ito ay patunay na ikaw ay anak ng Diyos. Hebrews 12:5-6, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya?
mga salitang nagpapalakas ng loob, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. Inuna yung anak ko, nakita nyo? At huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat, everybody read, dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang mga anak. Okay? So, ang problema sa atin, kapag tayo pinalo ng Diyos, ang pinagdidiskatahan natin yung ginamit na pamalo. Pero ito ay pagmamahal. Pag hindi ka tinuturing ng Diyos na bahagi ng kanyang pamilya, wala siyang pakialam sa'yo. Pero dahil mahal ka niya at itinuturing kang anak, may pakialam siya sa'yo. At parte ng kanyang pagkakaroon ng pakikialam sa'yo, ay hindi siya makaiiwas na ikaw ay disiplinahin. Sapagkat ang hinahangad niya ay kabutihan mo. So pag pinag-usapan yung assurance ng salvation, may strong proof ka ba dito? Gusto kong idagdag sa strong proof that you are saved is that you are being disciplined by your Savior. Naranasan niyo ba yung dinisiplina kayo ng anak niyo noong bata pa kayo? May karanasan ba kayo ng ganon? Meron ba kayong palo na hindi makalimutan? Noong pinapalo ka, tinatanong mo ba, ba't ako lang pinapalo ng tatay ko? Ba't ako lang pinapalo ng nanay ko? Ba't di niya paluin yung ibang mga bata? Mali din naman sila Mas masama pa nga sila sa akin. Pero ba't ako lang pinapalo? Mga tatay, nanay, yung bang pagdidisiplina na ginagawa nyo sa anak nyo, ginagawa nyo sa mga bata na hindi nyo kaano-ano? Kataasang sabi mo, sino ba magulang niyan? Pero hindi mo magagawang disiplinahin yan. Hindi mo naman anak yan no? Pero pag anak mo, hindi pwede. Amen. This is biblical. The Lord disciplines His children. If you are not, then He doesn't care. So, kaya sa mga dinidisiplina ni Lord, anumang paraan ang pagdisiplinang iyan. May mga winidhold sa'yo, may mga kinuha sa'yo, may mga nawala sa'yo, may mga bagay na kalagayan ka na hindi mo dating kalagayan, sa halip na magreklamo o malungkot o magtampo at sisihin ng kung sino-sino, sabihin mo, praise the Lord. Anak ako ni Lord. Amen. Hallelujah. So, dahil nagpapatunay lang ito na ikaw ay authentic, certified child of God. Yun nga lang, nag-undergo lang ng discipline. Amen. Sa trabaho, may disiplina. Ano gusto mo? Disiplina, termination. So, itanim ninyo sa inyong isipan, Deuteronomy 8:5, na kayo'y dinidisiplina ni Yahweh na inyong Diyos gaya ng pagdisiplina sa kanyang mga anak. So, sinasaway at pinapalo ang aking mahal, sabi ng Revelations 3:19. Kaya't magsigasig ka, pagsisihan mo at talikuran ang iyong kasalanan. Yun lang naman ang purpose nun So, pangalawa, dinidisiplina tayo ng Diyos sapagkat nais niya na maging kawangis ka ni Jesus. Maging kawangis. Hebrews 12:7-10. May verse naman yung handout nyo, di po ba? Basahin nyo na lang para hindi tayo humaba. Pero please basahin nyo. Sapagkat naririyan ang detalye noong ating tinuran na dinidisiplina ni Lord tayo para maging kawangis ng Diyos. So hindi ka dinidisiplina ng walang dahilan. At hindi rin niya kinakatuwa ang iyong discomfort. Hindi siya natutuwa. Na kung tatanungin ninyo ako, bakit may mga magulang na parang hindi naman disiplina yung ginagawa. Parang yung galit sa asawa niya sa akin ibinubuntun. Parang ganun. Bakit parang hindi naman talaga yata disiplina? Kasi naunawaan natin ngayon sa ating makabagong mundo na na-educate tayo tungkol sa pagmamagulang na meron palang paraan ng pagmamagulang na lampas na sa hangganan, no? Ngayon, bakit ganon? Malas ka ba?
hindi ikaw ay sabihin na natin naging biktima ng isang pagkakamali ng mga nakaraan o kawalan ng kaalaman ng mga nakaraan. Sapagkat papaano magpapalaki ng maayos ang isang magulang na hindi naman pinalaki ng maayos at walang natutunan. Kadalasan uulitin lamang nila yung kanilang naranasan. Pero mapalad ka ngayon, sabi mo mapalad ka ngayon. Sapagkat natapos na sa iyo ang kalupitang wala sa hulog. Amen. Bilang magulang, natapos na ang kalupitan na wala sa hulog. Ngayon nasa hulog ka na. Amen. Yung mga anak na nandirito ngayon at ang mga magulang nyo ay nakakarinig ng salita ng Diyos, nakakakilala sa Panginoon, mapalad kayo, nasa maayos na tahanan kayo. Sapagkat ang paraan kung paano nila kayo didisiplinahin ay paraan na nasa hulog na. Amen. So, hindi natin kinakatuwa yung discomfort. Hindi ikinatutuwa ng Diyos na tayo ay masaktan. Hindi siya natutuwa sa mga bagay na yon. Pero kailangan ito para tayo hubugin. At ginagawa niya ito, best of all, out of His love for us. That's the only one reason. Mahal niya tayo. Sino sa minamahal mo ang gusto mong mapahamak? Kung gusto ng minamahal mo na mapahamak siya, anong gagawin mo? Titingnan mo na lang siya. Yung aso mo, nakatabi mo sa pagtulog, at nililiguan mo tuwing makalawa, at tinatanggalan mo ng kuto, at binibilhan mo ng mahal na dog food. Nakalabas ng gate. Kukuya-kuya-kuy ka ba doon sa kama at sabihin, bahala siya sa buhay niya? Hindi ba kahit umuulan, hahabulin mo? Aso pa lang yan. So, ikatlo, ang layunin ng Diyos sa ating pagdidisiplina ay para sa ating ikabubuti and later on para sa ating pamumunga. Habang kayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan mo yung kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Totoo ito, no pain, no gain. Ikaw bilang isang sanga ang inaasahan sa iyo ng Diyos ay mamunga ng sagana. Pero imposible na mangyari ito kapag walang disiplina. Sa ikaiunlad ng buhay, disiplina ang kailangan. Amen. Ang act of discipline ay pagtatanggal ng mga bagay na hindi nararapat para sa isang malusog na sanga upang tiyaking mamumunga ito ng sagana. It looks similar with the pruning. Spiritually speaking, nais ni Lord na tuluyan nating iwan ang lahat ng mga nakasanayan na mali. Mga kasalanan, talikuran to at lumakad sa kanyang tuntunin. Ito ang dahilan kung bakit dinidisiplina tayo ni Lord. Mailayo tayo sa mga bagay na makapagpapahamak sa atin. Basic. Malinaw po ba yon? So, kung magpapasakop tayo sa kanyang disiplina at magpapasya na sundin siya at talikuran yung mga masasamang o makapagpapahamak sa atin at mga kasalanan na hindi magdudulot ng paglago, the moment na magsisi tayo, manumbalik tayo, magpasakop tayo, hindi ka lang niya patatawarin. Ang kagandahan sa Diyos, hindi niya isusumbat sa iyo ang mga pagkakamaling ito. Amen. Kakalimutan ng Diyos ang lahat ng yan. At kapag iniyakap niya at pinatawad at tinanggap, tatanggapin kang buong buo at nilimot na niya ang lahat sa iyong nakaraan. Ang pagsisisi ay isang simpleng pag-identify ng kamalian at pagtalikod dito. Basically, you know what the wrong thing that you are doing and you turn from it. That's repentance. So hindi na yan gina-justify. Alam nyo kung bakit minsan nahihirapan tayong talikuran ang mga bagay nito. Hinahanapan pa rin natin ng tama eh. Parang nagmamagaling pa rin tayo eh. Ayaw pa rin nating lubusing matanggap na may pagkakamali tayong ginawa eh. Di po ba minsan yan ang problema natin? Gusto nating magmagaling lagi. Hindi niya hindi na-justify. Hindi na kinakatwiranan.
Hindi na sinasabing, ba't yung iba ginagawa ito? Hey, it's about you, it's not about them. Hindi na sinasabi yung mga bagay na yon. Hindi na sinasabing siguro naman, hindi ito makakasama sa akin. Minsan yun ang trap. Maliit lang naman ito, konti lang naman ito, minsan lang naman ito, isa lang naman. Di po ba? Doon nag-uumpisa yung lahat eh. Yung pa isa-isang stick ng sigarilyo, naging isang pakete eh. Yung patikim-tikim, naging lagok-lagok na eh, no? So, diyan nag-uumpisa lahat yan eh. Pati sa pagiging, tawag dito? Yung hindi faithful sa kapartner, sa asawa, sa boyfriend, sa girlfriend. Ganun lang, konting entertain lang naman eh. Kaibigan lang naman kami. Nanunood lang naman kami ng concert. Masikip, kaya medyo... So, paminsan-minsan lang naman yan eh. So, hindi po, no, that's, mas madali ang disiplina kapag sa una pa lang. Sa usapang health, ganun din naman, di pa? Mas naaagapan, mas mabilis gumaling. So, magandang matuto na tayo sa halimbawa ng iba na nagmatigas. Yung naging matigas ang ulo, yung hindi nakinig, yung hindi nakahintay, yung nasadlak na sa mga masasamang karanasan, whereas hindi sana nagkagayon kung nakinig lamang. Amen. Kaya importante po ang disiplina. Amen. At mas importante ang pagtugon sa disiplina. Kahit anong husay ng disiplina, pag walang pagtugon, sayang ang disiplina. Kaya samantalahin natin na may mga taong ginagamit si Lord para disiplinahin tayo. It's better to learn from the experience of others than experience the thing yourself. Ang pagsisisi ay isang simpleng pagpapasya. Admit, abandon. That's right. That's simple. Kapag nagpasakop ka sa pagdidisiplina ng Diyos, humanda ka, mag-uumpisa ka ng lumago at mamunga. Nakokondisyon ka na sa pamumunga. Pangalawa, ano yung una? Disiplina. Ikalawa, tabas. Pagtabas. Pruning. Upang magbunga ka, kailangang tabasan ka. Sabihin mo, tabasan. Alam to ng mga mananahi. Alam din to ng mga Ilocano nung araw na nagtatabas ng tubo sa paliparan. Tabasan, alam ito ng mga nagpa-farm, tinatabasan ng damo. Tabas, di po ba? So, alin sa dalawa, discipline or pruning, pareho na dapat nating pagdaanan. Para magkapareho, pero parehong nagdudulot ng discomfort. Painful, pero mararamdaman mo, dadaing ka sa dulo, favorable ang resulta nito para sa iyo. Now, dahil alam ng tagapag-alaga kung papaano nangyayari yung pruning, maingat niya itong ginagawa. Maingat ang pagpuputol sa mga sanga at pagtatanggal ng mga dahon na makakahadlang para ma-maximize ng main branch ang kanyang potential sa pagbubunga. Take note, hindi lang niya alam kung alin ang mga puputulin, alam din niya kung kailan ang mga ito tatanggalin. At hindi rin ito usapan ng padamihan ng bunga. Ang usapan dito ay kung ano yung potensyal na meron ng isang bunga, ang isang sanga. Ang importante, ma-maximize niya yung kanyang potensyal para magkaroon ng kasaysayan na pagiging-sanga niya. So, hindi lahat ng bagay na meron ka sa buhay mo, kailangan mo. Ulit. Hindi lahat ng meron ka sa buhay mo, kailangan mo. Para maging productive, ayon sa disenyo ni Lord, may mga bagay na kailangang o alisin.
o ilagay sa basurahan, o itapon. Dahil dito, kailangan mo, tiis muna. Sabi mo sa kanila mo, tiis muna. Kasi sa dulo, pabor sa iyo yan. We have a biblical example, it's Peter. Peter have gone through a very, very painful pruning while he was growing up as a disciple of Jesus Christ. So many times he was rebuked by Jesus in front of his co-disciples. He even failed Jesus. He was bragging over my dead body. But alam natin ang nangyari kay Peter. Naka-experience siya ng pruning. Nasagad siya at dumating siya sa point na parang nawala na yung lahat sa kanyang buhay. Pero hindi sumuko ang Panginoon sa pagdisiplina at pagprune sa kanya. Imagine ang isang taong natakot na ma-identify sa kanya, 3 beses siyang itinanggi, ay tumayo isang araw at nangaral ng hayagan sa publiko at handang mamatay. Bunga nito, namunga siya. In one preaching, 3,000 people got born again. Pero wag natin kakalimutan, bago nangyari yon, dumanas si Pedro ng pruning. Everybody say pruning. Mga uri ng pagtatabas. Makinig kayo. How does God prune us? Una, magbabago ang mga taong kasama mo. Ang pagpupruning ng Panginoon ay may kinalaman sa pagbabago ng mga tao na kasama mo. Maaaring may mga taong aalisin sa iyo for the meantime or forever. Para maging productive ka kasama ng mga taong itinira ni Lord sa iyo or ipinalit. Halimbawa, sina Pablo at Bernabe, Paul and Barnabas, they are committed, matured, dedicated servants of God. But one time, they had an argument. Paul does not want Mark to go with him, to go with them. But Barnabas would not allow it. So ano nangyari? Tinabas. Naghiwalay sila. Sinama ni Pablo si Silas, sinama ni Peter si Barnabas. So, nakita po ninyo, sinama ni Barnabas si Mark. Nagkakalituloy na ako sa mga pangalan. But the result is productivity. Para kay Pablo, para kay Pedro, pareho silang naging productive. Noong dumating yung point, ang kailangan nila ay maghiwalay muna sila for the meantime. And on the part of Mark, nakita natin si Mark ay lumago din sa Panginoon. Because of some pruning, tinanggal niya si Pablo sa kanya, tinanggal siya sa buhay ni Pablo at nilagay siya doon sa isang tao na makatutulong sa kanya. So may mga taong hindi mo kailangan ngayon. Amen. Pero hindi pwede, Lord. Kailangan ko siya, mamamatay ako. Hindi ko ma-imagine ang buhay kapag wala siya, Lord. Siya ang aking buhay. Minsan, nasosobrahan tayo eh. Sasabihin mo sa asawa mo, ikaw ang aking buhay. Sasabihin mo sa anak mo, ikaw ang aking buhay. Nasosobrahan tayo, mga kapatid. So, baka kasi may mga taong kaya ka hindi makapamunga kasi ayaw mong pakawalan. Or ayaw mong payagan. O ayaw mong palayain. O ayaw mong pagtiwalaan. Kasi minsan hindi tayo aware na tayo rin ang nagiging hadlang sa paglago nila. Tanggapin na natin ito, mga kapatid. May mga taong sa iba lalago. May mga taong mas magiging fruitful kapag iba yung kasama. Hindi dahil pangit ka at hindi dahil masama ka. Sadyang ganun talaga.
may mga ganong mga bagay. Pero hindi natin pinag-uusapan dito yung away-away. Tingnan natin dito sa matured na pagtingin sa buhay. Tanggapin natin talagang ganon. Na may mga taong, minsan ikaw magulang, gusto mong baguhin yung anak mo, wala ka na magawa eh. Kahit magulang ka. Kasi sa pagkakataong yon, hindi na ikaw ang kailangan niya eh. Kasi yung paraan mo hindi makakatulong eh. Minsan ibang tao ang kailangan niya. So hindi ka magmamagaling. Ako magulang, hindi. Tanggapin natin na may mga pagkakataong ganon sa buhay. Ang mahalaga, lumalago. Amen. Ang mahalaga, nagbabago. Ang mahalaga, nagmamature sila. So, parte ng pruning ng Panginoon, minsan kung masakit man sa atin, baka may mga taong aalisin si Lord sa atin. Pansamantala o forever. May mga taong ititira sa atin. Baka yung ititira, yung mga ito dapat inalis. Pero ito tinira. No? O may mga taong kailangan mong palayain, payagan, hayaan na magdesisyon sa kanilang sarili. So, parte po ng pruning ang mga bagay na iyan. I hope, habang nakikinig tayo, na ilalarawan natin sa ating mga sariling buhay, ano ba kinalaman nito sa aking buhay. Pangalawa, paraan ng pagpupruning ni Lord, mababago ang kinalalagyan mo. Magkakaroon ng pagbabago sa iyong kalagayan. Sino sa inyo alam niya, masaya siya kasi alam niya nasa tamang lugar siya? Nasa tamang lugar, nasa tamang lugar. May mga tao kasi nararamdaman nila o alam nila na nasa maling lugar sila, literally or figuratively. So, kaya hindi sila nagbubunga. Isang indikasyon na hindi ka nagbubunga, nasa maling lugar ka, hindi ka nag-grow. At minsan, ang kailangan mong gawin, lumipat ng lugar. Literally or figuratively. Yung sitwasyon mo ngayon, baka hindi ito yung sitwasyon na kailangan mo. Yung kalagayan mo ngayon, baka hindi yun ang kalagayan na kailangan mo. Baka kailangan mong Hindi po ba yung lugar ay importante sa ating buhay? Kaya, inaina mga coffee shops. Because when we think of coffee shop, kung may pambili ka, pag wala ka pambili, pruning yan. Timpla ka na lang ng 3-in-1. Pero kung may pambili ka, kung mga pambili lang naman, di ba parang nakaka-relax. Kasi kapag nag-aaway kayo, at doon kayo sa coffee shop, ikaw hindi ko gusto yung mga sinasabi mo. Lagi na lang tayo nag-aaway. Lagi tayo nagsisigawan. Noong isang araw, binato mo ko ng kaldero. Nasa coffee shop eh. So may mga tamang lugar, hindi po ba, na parang productive ka pag nasa tamang lugar ka. Importante po, no, kapag ikaw ay may yung isang lalaki no naglalakad sa labas ng subdivision nila, lakad ng lakad. Napansin nung kapitbahay niya, sabi, "Pare, anong ginagawa mo?" Sabi niya, "Pare, nagpapahangin." "Bakit?" "Away kami, inaaway ako ng asawa ko eh." Sabi, "Pare, araw-araw ka ba inaaway ng asawa mo?" "Bakit pare? Araw-araw kita nakikitang naglalakad eh." So, may mga tamang lugar. Naintindihan niyo po ako? Kapag ikaw ay nag-aaral, kapag ikaw ay may isang makabuluhang bagay na ginagawa, hindi ba mahalaga yung tamang lugar sa'yo? Yung iba gusto nila, nakakulong sila sa kwarto. Yung iba gusto nila, nasa CR sila. Yun ang nakaka-concentrate sila. Yung iba gusto nila, nasa labas sila. Depende, hindi po ba? Para maging productive ka. May mga tamang lugar. Importante po yon na ma-identify natin. No? It helps because it might be part of the Lord pruning us. May pagkakataon na ayaw mo, pero nilagay ka doon sa isang lugar. Yun yung pruning. Minsan against sa kalooban mo, hindi mo gusto, pero doon ka nilagay. No, binigyan ka ng mga, inilagay sa isang sitwasyon. So it happens. It happened to me when I was beginning my schooling journey in life.
everything did not go to proper direction. My whole schooling almost is a mess, was a mess. So, pero nasa maling lugar pala ako. I even had an experience of working or having a job. Pero sabi ko, parang hindi ako masaya dito. So, minsan nasa maling lugar tayo at tatanggalin ka ng Panginoon doon in order for you to grow. Sino sa inyo nakaka-relate dito? May pagkakataon na tinanggal ka ni Lord sa isang maling lugar, mahirap desisyonan, mahirap gawin kasi nasanay ka na, no, yung tinatawag na comfort zone. Pero nakikita ni Lord kapag nanatili ka diyan sa iyong comfort zone, hanggang diyan ka na lang eh. Kasi your goal in life is to be comfortable, not to be productive. But if you want to be productive, get ready. There will be time that the Lord will take you from one place and bring you to another place. So, biblically, tama ba ito? Opo. Nung si Esteban ay pinamato at namatay sa pamamato dahil siya'y nangaral ng mabuting balita, ang sumunod na nangyari, anong ginawa ni Pablo? Tinugis ang lahat ng Kristiyano. Anong ginawa ng mga Kristiyano? Nagtakasan sila. Nagpuntahan sila sa iba't ibang lugar. Hindi komportable yon. Kailangan nilang pumunta sa ibang lugar. But what happened next? Sa mga lugar na pinuntahan nila, nakapangaral sila ng mabuting balita. Lalong kumalat ang salita ng Diyos. Wherever they went, nagkakaroon ng mga disciples sapagkat nagsishare sila ng gospel. Hindi maganda yung pangyayari, pero nakatulong ito sa layunin ng Panginoon para sa kanilang buhay. Hindi po biro ang transferring from one place to another place. Lalo na pag hindi planado. Hindi biro ang pag-alis sa isang samahan. Anumang klaseng samahan yan. Iyan naman ay isang grupo ng mga barumbado, grupo ng mga sindikato, grupo ng mga, kung anumang grupo yan, kahit pa isang grupong naghahaguran kayo ng likod. Yun lang ginagawa nyo, haguran lang ng haguran ng likod. Wala namang natututo, haguran lang ng haguran. Mga kaibigan, tropa, asosasyon, relasyon, etc. Mahirap umalis kapag wala to sa plano. Pero, para sa paglago, pararanasin ka ni Lord ng season, minsan kailangan mo magpasya kung gusto mong manatili o iwan ang iyong comfort zone. Kung ikaw ay nasa ganitong kalagayan, ano gagawin mo? Ano ang susunod na hakbang mo? Magpapa-prune ka ba kay Lord? Paano mo nais gugulin ang buhay mo in the future? So you need pruning. Saan mo gusto? Sa lugar na komportable ka pero stagnant ka? Comfortable yet stagnant? O sa lugar na uncomfortable yet productive? Pangatlo, kapag ikaw ay pinuprune, ito ay nangangahulugan na nananatili ang pagmamayari sa iyo ng Diyos. It has a similarity with the first. Sapagkat hindi gagawin ng Diyos ang isang bagay sa isang tao na hindi niya mahal. Kapag nakakaranas ka ng discomfort, ano tanong mo? Mahal ba talaga ako ni Lord? Minsan kinu-question mo sarili mo, Kristiyano ba talaga ako? O minsan kinu-question mo na salvation mo, ligtas ba ako? Pruning is a good sign. Sabi mo, good sign. That the Lord wants to show who is in charge of your life. Amen? Sino sa inyo ang nagkaroon ng pagbabago sa pagtingin, pagdating sa disiplina at pruning ng Panginoon? I hope ito ay pikit mata. Aaminin natin na hindi madali, pero tatanggapin natin bilang bahagi ng ating paglago. Can I hear an amen once again? Tayo tayong lahat and let us close this message. Christian life reality. Sa buhay na ito, hindi tayo makakaiwas sa discipline and pruning activity ng Diyos sa atin. Gaya ng ginagawa ng may-ari ng vine dresser ng isang ubasan.
nakatutok sa lahat ng sandali para alagaan at siguruhing namumunga ng sagana ang bawat sanga. Sa kapanahunan. Ang dulot man nito sa iyo ay pagtitiis, paminsan-minsan, o sabihin na nating madalas, magdudulot sa iyo ng kagalakan ang thought na hindi naman ito pang walang hanggan. Ito ay magbubunga at ako ay mag-aani. In the midst of all the discomforts that you are facing today, we can take comfort in the fact that every discomfort that we experience is for our good and for our own favor. Kaya kung meron ka mga struggles sa buhay, in whatever aspect it is of your life, family, financial, health, maaaring bahagi yan ng disiplina o pruning activity ni Lord sa iyo. At isa lang ang dapat na gawin mo. Pahintulutan si Lord na gawin ang nararapat. Remember, ikaw ay sanga. Hindi ikaw ang tagapag-alaga. Kahit hindi mo naiintindihan yung ginagawa ni Lord, trust Him. Pagtiwalaan mo siya. Hayaan mong maganap sa'yo yung nais niyang maganap sa'yo. Yield. God is at work in your life. Amen. Let's go to God. Salamat po, Panginoon, sa paraan kung papaano mo kami kinakausap at ipinauunawa ang relasyon mo sa amin. Sino kami sa iyo at sino ka sa amin. Ano ang layunin mo para sa amin at ano ang paraan kung papaano mo ito maisa sa katuparan. Ngayong umaga, tinuturuan mo kami, Panginoon, at ipinauunawa sa amin ang kahalagahan na ginagampanan ng iyong pagdisiplina at pagputol
ng mga bagay na hindi nararapat para sa amin. Sapagkat sa iyong pananaw, hindi ito makatutulong upang kami ay lumago. Hindi ito makatutulong upang kami makapamunga. Hindi ito makatutulong upang lalong sumagana ang aming bunga. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa oras na ito, na tapat na lumapit sa iyo, itaas ang aming kamay, isuko ang aming buhay, ipasakop ang aming puso, at tanggapin ng buong buo ang mga bagay na ginaganap mo sa aming buhay. At sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, bilang positibong pagtugon, tulungan mo kaming magpatuloy. Kahit parang nakakahiya, kahit parang mabagal, kahit parang paisa-isang hakbang lang, kahit parang mabigat ang aming paa, ang mahalaga, Panginoon, ang aming movement ay pasulong. Hindi nakatigil, hindi umaatras. Salamat po sapagkat ikaw ay Diyos na hindi nagmamadali. Binibigyan mo kami ng sapat na panahon, sapat na pagkakataon. Naaalala namin ang mga lingkod mo kagaya ni Abraham na hindi naman siya bata noong siya ay tawagin mo. Si Moises ay gayon din. Si Josue ay gayon din nung iyong tawagin. Ang mga disipulo ng tawagin mo, hindi na rin sila mga bata. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ay nagbibigay ng sapat na panahon pa sa amin. Pero ang panalangin namin, huwag mo pong pahintulutan na matapos na lang ang buhay na ito, na hanggang ngayon ay hindi namin nauunawaan ang nais mong gawin. Sapagkat matigas ang aming ulo, sapagkat matigas ang aming puso, nagmamagaling kami, nagmamapuri kami, nagmamatuwid kami, self-righteous kami, iniisip namin kami lagi yung tama at iba yung mali. Minamali namin yung ibang mga bagay, ang mga sistema at ang ibang mga bagay na kumakalaban sa mga bagay na gusto namin. Pero ang katotohanan, kami rin ang gumagawa ng mga bagay na ito sa aming isipan. At dulot nito, hindi kami lumalago at hindi kami makapamumunga ng maayos. Panginoon, putulin mo po ang lahat ng aming kayabangan. Putulin mo po ang lahat ng aming pagmamataas. Putulin mo ang lahat ng aming pagmamapuri sa aming sarili. Putulin mo ang lahat ng pagmamagaling. Putulin mo, Panginoon, sa mga buhay namin ang lahat ng mga bagay na hindi bagay at hindi nararapat sa isang disipulo, learner, tagasunod ng aming Panginoong Jesus. Tulungan mo kami na ipasakop sa iyo bawat aspeto ng aming buhay. Sapagkat ito pala ang susi ng tunay na pamumumunga. Tulungan mo po kami na ma-appreciate ang pagtitiis. Tulungan mo kami na gawing bahagi ito ng buhay namin at tanggapin na kung may mga panahon na kailangan namin ng pagtitiis, isa lang ang aming gawin, magtiis. Sapagkat pagkatapos nito ay lalasap kami ng bunga ng aming pagtitiis. Panginoon, pinagkakatiwala ko po ang buhay ng bawat isa sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang mga kasalukuyang kalagayan nila na may kinalaman sa mensaheng narinig. Higit sa lahat, ikaw ang nakakakilala sa kanila, nakakabatid ng kanilang buhay, nakakaalam ng kanilang specific na sitwasyon at kalagayan. Lord, sa kanilang paglapit sa iyo, panalangin ko na gawin mong napakaliwanag ng iyong tinig sa kanila. Kausapin mo bawat isa at bigyan mo ng isang tainga at puso na marunong makinig sa iyong pangungusap. Nawa, ang maging bunga ng mga mensaheng ito ay paglago at pamumunga ng aming buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa at ang pag-ibig mo, ang patuloy na kaligtasan ng bugtong na anak ng aming Panginoong Hesus at ang pakikipisa ng Espiritu ay sumabawat isa mula ngayon bukas at magpakailanpaman. Ang lahat ng ito ay itinataas namin sa iyo sa pangalan ni Jesus, and everybody say, Amen. Praise. Before we give our tithes and offering, allow me po to read 2 verses from the Word of God. 2 Corinthians 9:6 states, "Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously." Next, 2 Corinthians 9:7 continues, "Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." I have 2 key points po to share with you from my reflection on these verses. Number 1, believe in the harvest season.
Sometimes we feel that we lose when we give, but let us imagine a farmer, kapag po sila ay nagtatanim o naghahasik ng mga seeds on the ground, they know and they believe that they could anticipate a harvest in the future. Ito din po ang challenge sa atin, ang concept of tithing and giving. Just like how farmers trust that there will be a harvest season after nilang magtanim o maghasik, ganoon din dapat ang ating puso at isipan pagdating sa pagbibigay sa Panginoon. Number 2, when our heart is right, we will reap bountifully. May pagpapala po sa pagbibigay. Number 1, materially. God will provide just like He promised in Philippians 4:19, which states, "My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." And number 2, spiritually. He will bless us spiritually. God rewards the giving heart both now and eternity. In Matthew 19:29, the Lord said, "And anyone who has left houses or brothers or sisters or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-folds and inherit eternal life." Let us pray po para sa ating mga tithes and offering. Lord, You have been so good to your people, to us, O Lord. We bless your name today and think about how much you love us as we hold on to our tithes and offering. As we give today, Lord, bless us with the peace that you alone can give. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po tayong magbigay ng ating mga tithes and offering. Maaari pong dumaan sa dalawang gilid and exit through the middle aisle. Happy giving po, blessed home family. To God be the glory.